Mukhang nagkabulsahan na naman po mga kapatid ang ginawa pong rally kanina bilang pagsuporta daw po ito kay Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid. Napapabalita na ito daw po ay may pondong 1.5 billion. Bakit naman po hindi napuno? Bakit po hindi napuno ang People's Power Monument, mga kapatid? Ano po ang nangyari? May mga nakita pa po tayong mga kinalbo, may mga nakita po tayong mga nakakulay pulang damit. Talagang well-funded po talaga ito, no? Ito po talaga ay organisado. Ibig sabihin, mayroon po talagang pondo na umikot dito mga kapatid. Talagang pinondohan po ito ng gobyerno o ng kung sino pa man po para magkandak po ng rally-rally na ito mga kapatid. At ito daw po ay pagprotekta nila sa adik na presidente na walang iba kung hindi si Bongbong Marcos mga kapatid. May mga nakatakip po ang mga mukha. Makikita po natin mga kapatid, may mga nakatakip ang mukha, may mga kinalbo po, at may mga kung ano-ano po mga kapatid, at may mga dala pa po silang mga kahoy na may mga signage. At grabe po, ito po talaga ay organized mga kapatid. Talagang inorganisa po talaga ito. Talagang nakita po natin na pinaghandaan ano. Pero ang nakakagulat po dito mga kapatid, bakit po hindi ito dumami? Bakit po hindi ito yumabong ng husto? Nasaan po? Ito po ay matagal nang umuugong ano. Ito po ay matagal na pong umuugong. Siguro po ito po ay naorganisa nila 2 linggo po. 2 linggo po bago ang kanilang pagtitipon. Nakita po natin mga kapatid na ito po ay pumutok na po sa social media at napabalita po ng ating mga kaibigang DDS. Ako po ay nakita ko po ito kay Joey. Kay Joey Cruz ko po ito nakita. Kaya inabangan po natin kanina mga kapatid at sinubaybayan po natin ang kanilang mga ganap. Hindi po napuno mga kapatid. Mukhang mas marami pa nga po ang pumunta sa EDSA Friday group na ginawa po sa Luneta nung mga nakaraan po mga kapatid. Mukhang saan po kaya napunta ang pondo? Naisabi ay mukhang naparti-parti na naman po at mukhang nagkakatkuman na naman mga kapatid, ano? Sino-sino na naman po kaya ang mga buayang kumita? Sino po kaya ang nag-organisa nito? No? At nakita pa nga po natin doon mga kapatid na espayan natin si Pebbles Talakera mga kapatid. Nandun po si Pebbles Talakera. At nagbigay pa po, nagpaunlak pa po mga kapatid. No? Ang kapal ng mukha. Grabe. Nakakaloka, no? Talagang ang grupo po nila ay nilangaw. Nasaan po ang 31 million na bumoto po kay Bongbong Marcos? Dahil po sinasabi nyo, ito po ay malaki, no? Wala na talaga mga kapatid. Mulat na po ang taong bayan. Natuto na po ang taong bayan. Kahit po daanin sa pera, hindi po lumalabas ang taong bayan para suportahan po ang bangag na presidente mga kapatid. Kaya nakikita natin, no, ibang-iba ito sa ginagawa pong pagtitipon na mga kapatid natin na pumupunta sa EDSA na galing po sa iba't ibang lugar na nakasuot po ng mga kung ano-ano, may bit-bit po ng kanilang mga pagkain. Ito po ay nakikita natin na ang ginagawa pong pagtitipon ng mga kapatid nating sina Maui at Princess Maui at mga kapatid nating DDS na patuloy pong ginaganap dyan sa Friday. Ito po ay sarili-sariling sikap po nila. Wala pong pumondo rito. Ito po ay taos-puso nilang pagsuporta at pagmamahal po sa mga Duterte. Pagpapakita po ng kanilang, inain po nilang kanilang sarili upang magpakita po ng taos-pusong pagsuporta po sa ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte mga kapatid. Hindi po ito matutumbasan. Nakita natin kahit na sabihin na nating bahaan pa nila ng pera, kahit pa sabihin bumabaha ng pera, nakita natin wala pa rin pong pumunta mga kapatid. Namumula daw, namumula daw ang EDSA. Putragis nakita natin wala pong katao-tao. Sila-sila lang po mga kapatid. Oh my goodness, no? Talagang ang taong bayan po ay natututo at nakikita po talaga nila kung sino po ang may pagkakamali sa mga panahon na ito, no? At ayun nga mga kapatid, si Martin Romualdez po ay napapabalita daw po na isinugod daw po sa ospital, ano? At ito daw po ay nakakompine. Ito daw po na stroke, pero
ito po ay pinabulaanan, pinabulaanan po ito ng House of Representatives na ito daw po ay walang katotohanan at patuloy daw pong naglilingkod at nagtatrabaho po si Martin Romualdez. Saan po kaya galing ang balitang ito, na si Martin Romualdez daw po ay na-stroke, mga kapatid. At nakita po natin ang komento ng mga tao. Meron pong mga natuwa, meron naman pong mga dismayado, at mas lamang po ang natutuwa, mga kapatido, dahil nga po sa mga nangyayari po ngayon na nakikita po natin na grabe po ang kaliwat kanang pong paglalapastangan po sa kaban ng bayan, mga kapatid. Kaya ang sentimiento po at galit ng ating mga kapatid ay wala pong pagsidlan, Kaya balikan po natin. Ang tanong dito, mga kapatid, ito pong inorganisa nila na ginawa nila sa People's Power Monument po, yung ginawa po nilang rally kanina. Ito po kaya ay tatagal po kaya ng mga ilang araw. Kaya po kayang higitan nito ang ginagawa pong pagsuporta po ng mga vlogger po ng DDS, mga kapatid. Kaya po kaya nilang higitan. Ang humigit kumulang 1 linggo na po, magdadalawang linggo na po, at matagal na sina Princess Maui. I think umaabot na po ng 4 na buwan po simula po nung kinandak nila itong EDSA Friday group na nakikita po natin hanggang ngayon na nakakarating na po ang iba't ibang mga kapatid natin galing po sa iba't ibang probinsya po ng ating bansa, mga kapatid. Kaya ito po ay hindi po ito inorganisa, ito po ay kusang inisyatibo po ng mga tao na sila po ay kusang dumadating at pumupunta para sumuporta po sa EDSA Friday group na pinamumunuan po ni Princess Maui, mga kapatid. Kita nyo ang tanong dito ay kailan tatagal ang ginagawa po nitong ito pong ginagawang ng mga ensaymada vlogger at mga loyalista na ginawa po nilang rally kuno na may funded na 1.5 billion. Sino na naman po kayang Hudyo ang kumita dito, Sino na naman po kaya ang nagbulsa ng ganitong kalaking pera? Sino na naman po kaya ang bondat at nakinabang sa kaban ng bayan? Ang kakapal ng mga mukha nyo, ang kakapal talaga ng pagmumukha nyo, Talagang pinaglalapastangan nyo po ang kaban ng bayan. Sino kaya ang kumikilos at kumukumpas dito, Sino kaya ang promotor ng mga ganito na para gamitin po ang pera ng bayan sa walang kapararakan po na pagpaparali nila para daw suportahan si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos po ba ang inaapi o si Vice President Sara Duterte, mga kapatid? Nakakalungkot dahil matindi na po ang nagiging korupsyon sa ating bayan, ang kaliwat kanang pamimili at pamimigay po ng ayuda ng mga nakaupo sa pwesto, mga kapatid. At nakakainis nga lang dahil nga sa tuwing bumabatikos po tayo dito nagagalit po sila Ace Barbers. Tayo po ay binabakbakan ng husto, tayo daw po ay kakasuhan, tayo daw po ay ipapasumpina, keso ganito, keso ganito. Kawawa po ang mga kapatid nating mga vlogger po na patuloy pong na patuloy pong nagsasalita, at ayun naman po ay ating karapatan, mga kapatid. Pero kung patuloy po tayong binubusalan, ang tanong po dito, nasaan po ang demokrasya sa ating bansa kung patuloy pong binubusalan at patuloy po tayong tinatakpan ng ating mga bibig upang hindi po tayo makapagsalita sa mga panahon na to, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Saan po ang maraming tao? Sa EDSA Friday group po ba? O yung ginawa po nilang rally, mga kapatid? I-comment nyo po ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po, mga kapatid.